Maaari nga ba talagang magsampan ng kaso o magpakulong itong mga unregistered o mga unrecorded na mga on-and-on apps na nandyan pakaalat-kalat sa social media, sa ads at sa mga Google Play Store at App Play Store, okay, sa mga iOS. Pero bago natin simulan ang ating tatalakay, maglalambing lang po ako na paki-follow po at paki-supportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel, lalo na. At malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po sa mga usapang online lending apps, paki-hit lang po notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag nitong mga abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At ako po hindi nang hihikayat o nangungonsinti rin na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po sa mga ahensya ng gobyerno sa paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Okay, simulan natin. Nagkalat ng husto ang mga unregistered, unrecorded online lending app platform na kung saan nga naman makikita. Kadalasan nakikita ko itong mga illegal. Sinisimplihan na lang natin yung salita. Illegal na mga online lending apps na nag-ooperate sa mga ads. Mostly, pagbubukas ako ngayon ng mga browsers, ng mga social media ko, tapos sa Play Store ko, magugulat ako dito sa Vivo Play Store ko, lalo na yung Vivo App Store. Napakaraming illegal na ola. Ngayon, may nabalitaan na ba tayo? May nabalitaan na ba tayo na talagang nagsampa ng kaso? Nagsampa ba sila ng, nakapagpakulong ba sila ng tao na hindi nakapagbayad ng utang sa kanila? Unang-una lagi niyong tatandaan mga kadyani, hanggat walang rehistro, hanggat sila ay unrecorded sa mga online lending platform ng SEC, wala sila sa list, at sila ay nag-ooperate dito sa mga social media at even the website, kahit saan, handaan nyo, wala silang karapatang magpautang. Wala silang karapatan na maningil. Dahil nga sabi ko sa inyo, illegal sila. Kasi nalasan kasi sa mga nangyari sa mga online lending apps na illegal, auto-disburse. So, kasalanan na nila yung kung ba sila nagpapadala ng pera. Pero ulitin ko ha, hindi ako nagtuturo dito na huwag magbayad. Kung may nakakatanggap kayo ng mga pera sa mga yan, ibalik nyo lang yung principal amount na ibinigay nila para wala tayo maging problema at magkaroon kayo ng peace of mind dahil yung mga yan illegal. Pero, ulitin ko, they have no rights nga na mag-operate o magpautang. Pagkatapos, pagkakaso pa sila, napakatindi no, mga kadyani. Hindi nga nila magawa maningil ng maayos Magsasampa pa ng kaso sa small claims, magsasampa ng kasong estafa, magsasampa ng kaso sa tao para makulong. Napakalino na sobra-sobra ng paglabag sa karapatan ng tao yan. Illegal na nga, pagpapakulong pa. Yung modus nila na kung saan auto-disburse o kaya papautangin ka ng halagang 1,000, pagkatapos makukuha mo nilang 500 as ibabalik mo in just 7 days, minsan nga 6 days na nga 6 days na nga yun, mas sobra pa 5 days pa lang, maniningin na, mga haras na, hindi ba? Sobra-sobra pa nga abuso na itong ginagawa itong mga illegal na online lending apps. Napakarami po nila ngayon. Halos nagpapalit-palit nila ng pangalan. Pagkatapos nagiging mga loan calculator daw, mga EMI o yung mga, kumbaga, tawag ng mga middleman. Tapos magda-download ka ng isang app. Tapos sa isang app na yon, ng OLA na yon, ang dami pang OLA doon sa loob ng isang app. Diba? Napaka-modus na halatang halata. Tapos ipapasa-pasa yung inyong info na nakawin nila ang yung mga nasa contact, yung info mo kung saan sa papakalat, kaya pamimigay kung saan sa mga kasabot nilang mga online lending app na nag-ooperate sa mga mostly dito nga sa mga social media, sa mga ads dito sa mga ginagamit ng mga apps na browsers, sa mga Facebook, tapos dito sa App Store, dito sa iOS, napakarami rin po dyan. Halos lahat nagkalat yung mga peke pa, yung mga gumagamit ng mga legit na pangalan ng mga online lending app like Datala, ano ba yung mga nakaraan, meron daw na pati Kasyalo, I don't know, no? Pero hindi ako sure kung ano ba yun. Pero mostly ginagamit nila is mga Tala, no? Tala loan app, diba? Si Tala Financing na ang endorser o yung commercial model si Judian Santos. Mostly mga ganyan. Kaya sabi ko sa inyo mga katsyan, kapag kayo pinagbabantaan na kakasuhan ng mga yan, hindi ko sinasabing magbayad Hindi ko rin sinasabing chill lang kayo mga kadyan. Hindi yan makakapaggawa ng ganyang klase ng mga pamamaraan na talagang kakasuhan kayo. Hindi ka makalabas ng opisina yung mga yan. Kita mo yung mga opisina nila. Tagun-tago. Ang hirap hanapin.
ang hirap halugugin, napakahirap alamin. Maliban na lamang kung may mga OLA agent dyan na babaligtad at aamin doon sa kanila mga pagkakamaling nagawa dahil doon sa pagkakaroon ng nakukonsensya. Yung mga OLA na nare-raid na alala nyo, yung mga nare-raid, di ba? Sila nga nare-raid eh. Sila nga kasi mas marami nilalabag. Pagburuin mo, tambak-tambak yung kaso nila. Di ba? Yung mga nare-raid na yan, yung mga yan, kasi mostly mga all agent dyan, mga nakonsensya lang yung mga yan. Kumbaga nalinawan yung kanilang mga kaisipan kung bakit pinaraid nila. Kasi na-realize nila na may mali doon sa trabahong ginagawa nila. Yun lang yun. No? Tapos magsasampa pa sila ng kaso. Tapos papadalang ka ng email na meron ka raw hearing sa korte. Tapos yung hearing, alam mo kung yung mga nakasulat, nakasampa na raw yung kasong Article 315 hanggang 318, ang kasong estapa hanggang swindling. Pagkatapos meron pang RA 8484, yung accessing device, no? Tapos sasampahan ka pa raw ng kung ano-anong kalechen dyan, na kung saan hindi mo mapaniwalaan. Saan ba nila hinuhugot yung mga karunungan ng batas nila? May sarili ba silang gobyerno dito sa atin sa Pilipinas? At yung mga yan, talaga naman talamak na. Ulitin ko, no? Pag ho kayo natatakot, kapag ho kayo pinapadalhan ng mga illegal, hindi ho, napakasimple lang ho, masasabi ko is, para malaman nyo rin naman yung mga rehistrado, is punta na lang po kayo sa list of recorded originating platform SEC. Ngayon, yung mga nakasulat dyan, yan po yung mga register sa SEC. Yan yung mas madaling ireklamo. At mas maganda kasi kung magre-reklamo kayo, marami. As in talagang isang online loan app. Kunwari, example ko lang ulit ngayon, si Mocha, hiniras kayo. Kung may mga 10 mahigit kayong katao, mas maganda sabay-sabay niyo ireklamo doon sa SEC. Mas maganda nga puntahan mismo sa opisina ng SEC, tapos dalhin niyo lahat yung ebidensya. Kasi kung sa email lang most of the time, hindi ho madaling sumagot, napakatagal ho. Alam ko naman yung yung sitwasyon sa mga email kasi tambak talaga diyan. Wala ako magagawa doon sa mga. Pero in my past few years, dapat kasama ko diyan si SEC noong kay Bautista. Nga lang daw nakasama dahil umuulan tsaka may pasok pala nung araw na yan pupunta. Pero yun lang pinakapayo ko na masabi. At talagang as in, kung kayo nakakaranas ng harassment, marami kayo, ulitin ko kung marami kayo, mas maganda. Ngayon, kung illegal na olam magsampa ng kaso sa korte, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa yan sa sa alkitran, ika nga, ng mga mga lengguwaheng ginagamit natin dito. At napakalabo magsampa. Yun nga, magreklamo sa barangay, hindi nila pwedeng gawin eh. Yun yung legal, di pwedeng gawin yung magpa-barangay, magpa-blatter. Tapos itong mga illegal, titigas ng mukha. Magpapautang sa pilitan. Tapos pagbabayad sa pilitan, kailangan yung inutang mo, ang binigay sa 500, kailangan doblehin mo after 7 days. O wala pa sa 7 days, di ba? Napakalinaw po sa atin na yung karapatan natin, kapag tayo naaabuso ng mga yan, pwede naman nating ibalik yung pera. Pero pwede rin tayo magreklamo kung yung mga illegal na OLA na yan, ibigay mo naman na yung perang ibinigay nila at ireklamo nyo na lang po. Yun po masasabi ko doon. Sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.